Quarter 4, Aralin 6. Obra, Ibong Adarna, saknong 1,007 hanggang 1,362. Mga kasanayan. Una, nakapaghahambing ng mga tekstong hawig sa Ibong Adarna at iba pang koridong nasusulat sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ikalawa, naiuugnay ang diaspora ni Juan sa paglalakbay rin ng mga OFWs upang hanapan ng lunas ang kahirapan sa bansa. Ikatlo, narutukoy ang mga elemento sa pagbuo ng borador ng isang script ng shadow play. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Paalalay alalahanin. Panuto. Basahing mabuti ang mga naging paalala ni Doña Maria kay Don Juan. Ibigay ang nawawalang N sa salita sa bawat paalala. Paalalay alalahanin. Panuto. Basahing mabuti ang mga naging paalala ni Don. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Panghikayat na gawain, Tore ni Salermo. Hatiin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat. Bigyan ng 10 piraso ng bond paper ang bawat pangkat. Atasan silang bumuo ng isang tore gamit lamang ang mga papel. Ang may pinakamataas sa tore na magagawa sa loob lamang ng 5 minuto ang tatanghaling panalo. Mga gabay na tanong. Una, anong naramdaman mo nang ibigay sa inyo ang tila imposibleng gawain? Ikalawa, paano kaya nakabuo ng tore? Ikatlo, sa iyong palagay, magiging madali kaya ang mga pagsubok na ibibigay ni Haring Salermo kay Don Juan? Bakit? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Iugnay mo, paghambingin ng mga tekstong hawig sa Ibong Adarna at sa iba pang koridong nasusulat sa Pilipinas at sa ibang bansa. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kahulugan iyong turan. Hanapin ang kahulugan ng bawat salita sa unang kolum mula sa pangalawang kolum. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kahulugan iyong turan. Hanapin ang kahulugan ng bawat salita sa unang kolum mula sa pangalawang kolum. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglinang at pagpapalalim, ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa, kwentuhan tayo. Muling ikwento ang mga mahalagang pangyayari ayon sa binasang bahagi ng korido, saknong 1,007 hanggang 1,362 sa pamagitan ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari. Iguhit sa bilang ang simbolong matatagpuan sa kaliwa ng kahon. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Diaspora. Ang diaspora ay ang pagkalat o paglisan ng isang grupo ng mga tao mula sa kanilang pinagmulan o lupang sinilangan. Kadalasan dulot ng iba't ibang mga dahilan tulad ng digmaan, kahirapan o politikal na sitwasyon. Ito ay maaaring isang pang-ekonomiyang migrasyon tulad ng mga manggagawang kontraktwal na nagatrabaho sa iba't ibang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad o isa pang kultura o etnolinguistikong migrasyon tulad ng mga grupo ng tao na nagsipamahagi sa iba't ibang panig ng mundo at nagsama-sama sa isang lugar. Ang diaspora ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa mga kultura, lipunan at ekonomiya ng mga lugar kung saan sila naninirahan o pinanggagalingan. Konektados. Iugnay ang diaspora ni Don Juan sa paglalakbay rin ng mga OFWs upang hanapan ng lunas ang kahirapan sa bansa.
Magbigay ng magkatulad na pangyayari gamit ang talaan. Pinatnubayang paghasanay. Ikatlong araw. Ang borador. Ang borador ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang draft sa Ingles. Ito ay isang unang bersyon o unang kopya ng isang gawa o proyekto na ginagamit upang maipakita ang konsepto o ideya bago ito tuluyang mai-finalize o maging ang huling bersyon. Karaniwang ginagamit ang borador sa pagsusulat ng mga kwento, thesis, pagusuri o anumang iba pang uri ng dokumento kung saan mahalaga ang proseso ng pag-asaayos at pagbabago-bago ng pagkatapos ng pinal na bersyon. Elemento sa pagbuo ng borador ng isang script sa shadow play. Pamagat. Isulat na pamagat ng iyong shadow play. Ito ay dapat maikli ngunit makahulugan at nakapagbibigay ng ideya sa manonood tungkol sa pangunahing tema o kwento ng iyong palabas. Panimula. Ilahad ang pangunahing balangkas ng kwento. Ito ay maaaring maglaman ng mga pagpapakilala sa mga pangunahing karakter, ang kanilang sitwasyon at ang pangunahing suliranin o hamon na kanilang haharapin. Ikalawa, pagkasalaysay ng kwento. Maglagay ng mga eksena o yugto ng kwento, kabilang ang mga pangyayari at mga dialogo ng mga karakter. Tiyaking malinaw ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena upang madaling maunawaan ng manonood. Ikatlo, pagpapalabas ng pangunahing suliranin. Ipakita kung paano inilulutas sa mga karakter ang mga suliranin o hamon na kanilang haharapin. Magbigay ng kapanipaniwala at nakakaantig na solusyon sa dulo ng kwento. Ikaapat, pagwawakas. Maglaan ng maikling pagwawakas na nagapahiwatig ng paglutas sa suliranin o pagbabago sa mga karakter. Ipinapakita rin dito ang pangkalahatang aral o mensahe na nais iparating sa mga manonood. Ikalima, konsiderasyon sa visuals. Isulat ang mga paglalarawan ng mga eksena at ang mga karakter na makatutulong sa mga tagagawa ng anino o mga elemento sa stage design. Tiyakin ang mga visual na aspeto ay maayos na nabuo at magbibigay ng buhay sa iyong kwento. Ika-anim, mga tagubilin sa musika at ilaw. Magbigay ng mga tagubilin sa musika at ilaw na nagapahiwatig sa tamang damdamin at atmosfera ng bawat eksena. Ibigay ang mga indikasyon kung kailan at paano gagamitin ang musika at ilaw upang palakasin ang naratibo ng kwento. Ikapito, pagkatapos. Magbigay ng maikling pahayag ng pasasalamat sa mga manonood. Maaari itong maging pagkakataon upang ipaalala sa kanila ang mga susunod na palabas o patungkol sa produksyon. Paggalapat at pag-uugnay. Pagbuo ng borador. Hatiin ang buong klase sa apat na grupo upang maghanda para sa pagtatanghal ng isang shadow play patungkol sa napiling bahagi ng ibong Adarna. Bumuo ng script gamit ang elemento sa pagbuo ng borador ng isang script ng shadow play. Paglalahat. Ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto. Kaya ko. Isulat sa loob ng mga puso ang mga gawain upang maipakita ang pagmamahal sa magulang at kaibigan at guro. Pick-up line. Bumuo ng pick-up line o hugot kaugnay sa kaya mong gawin sa ngalan ng pagmamahal. Pagtataya, ikalimang araw. Pag-usulit, panuto, igawa ng balangka sa mga binasang pangyayari hasak noong 1,007 hanggang 1,362. Pagkatapos gawan ito ng buod. Gawaing pantahanan. Basahin ang mga saknong 1,363 hanggang 1,716. Itala ang mga mahalagang pangyayari. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.